Isang magandang araw po at mapagpalang araw sa lahat sa inyo mga kapatid. Sa mga sandaling ito, muli po tayong pinagpala ng Panginoon na magkasama-sama sa kanyang harapan at sa pamagitan nga po ng social media upang tayo ay sama-samang sumamba sa kanya, magpuri at makinig at mag-aral ng kanyang banal na salita. Bago po ako magsimula sa aking mensahe sa araw na ito, nais ko pong batiin ang lahat sa buong Luzon o sa buong Rizal, partikular, sa ating pong matagumpay na pagkatapos sa loob ng 2 buwan ng ating pong pananatili sa ating mga tahanan under Enhanced Community Quarantine. Buriin po ninyo, nalampasan na po natin, napagtagumpayan po natin ang 2 buwan na yon na pinagkaloob sa ating pagsubok at ika nga ay training ng ating Panginoon Diyos at ng ating pamahalaan. Kaya ngayon po, tayo po ay napasailalim na sa General Community Quarantine. Tumaas na po ang ating ranggo. General na po tayo ngayon. General Community Quarantine. At binabati ko po kayo. Kaya pa natin ito mga kapatid. Tandaan po natin, we are all conquerors. We are all overcomers for our God. So sa umaga pong ito mga kapatid, samahan po ninyo ako sa isang mensahe na akin pong pinamagatang The Power of Positive Thinking. At ito po ay ating hahanguin mula sa panulat ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos, Kabanatang 4, talatang 11 hanggang 13. Kung kayo po ay may mga Biblia dyan, sa inyo pong mga cellphones, sa inyo pong mga upuan, dahil linggo po ngayon, supposed to be, andyan po yung ating mga Biblia at ating pong tanganan at ating pong sama-samang buksan. Samahan po niyo ako sa pagbasa, samahan po niyo ako ng pagbasa matahimik at babasahin ko po sa inyong harapan. Dito po ang pagkakasabi sa ganitong salin, Filipos 4:11 hanggang 13. Ang wika ni Pablo, hindi sa nagsasalita ako ng pangangailangan o dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong din naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa at pagkarinig ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos na siya pong pangunahing nagbibigay sa atin ng mga positibong pag-iisip. Ang ating po binasa ay mula po sa panulat at pag-iisip ng isang taong positibo kung mag-isip. Dahil siya po ay isang mananampalataya, isang tapat na lingkod ng ating Panginoon Diyos. So, pag-aralan po natin, bilang ating pagkain spiritual, sama-sama ating kainin, pagsalusaluhan ang ating pagkain spiritual, the power of positive thinking. Sa mga ito pong kapanahunan, mga kapatid, sa ating pag-shift mula nga po sa ECQ to GCQ, hindi po nangahulugan na maalwa na po ang buhay, malaya na po tayo, hindi po. Dahan-dahan po, no? Huwag po tayong ay karakaraka, huwag po tayong masyadong kumpiyansa. Baka po muli ay magkaroon po ng pagdami po ang ma-infect ng COVID virus. Hindi pa rin po allowed lahat lumabas. Medyo mas maluwag lang po. No? Ganyan pa man, huwag po natin isipin na tayo pinahihirapan o pinahaba pang ating paghihirap. Let us think positively. Okay? Ang totoo po niyan, ang atin daw pong kaisipan ang siyang pinagmumulan ng uri ng pamumuhay kung anong meron tayo. Kung anong uri po ng pamumuhay mo ngayon, kapatid, yan po ay dikta o nilikha ng iyong paraan kung paano ka mag-isip. Okay? So, kung tayo po ay nag-iisip ng positibo, tayo rin po ay mababago sa ganun ding paraan ng positibo. Kung sa ating pong kasalukuyang panahon at sa mga pangyayari, takbo po ng pangyayari, positibo pa rin tayo mag-isip sa kabila po ng lahat, ay mababago pa rin po tayo ng mga pangyayari sa positibong pamamaraan. Tandaan po natin, napakalaki po ng nagagawa ng ating pag-iisip. Lahat daw po halos ng bagay ay nagsisimula mula sa ating kalooban.
sa ating mga kaisipan, sa ating mga damdamin. Mula daw po sa pinakasimpleng pagkilos natin hanggang sa pinakadakilan nating masabi nating na-accomplish natin o nagawa natin o naisakatuparan natin. Lahat po ng ito ay nagmumula sa ating kaisipan, maging sa ating kalooban. Okay? So, din po man, bagamat hindi nga po sa lahat ng pagkakataon ay kaya po nating kontrolin o it is under our control, yung pong mga external mga circumstances. May mga pangyayari po sa buhay natin na hindi po saklaw ng ating control. Pero, din po man, yung nasa loob natin, yung sarili natin, our inner world of thoughts, yung pong kaya nating kontrolin, kaya nating igiya. Kaya nga, dapat po natin po ang ating kaisipan ay gagamitin natin sa positibong pamamaraan. Ito po ang isang halimbawa. Alam po naman natin, yung pong bulaklak na rosas. Saan po ba nagbumula ang bulaklak na rosas? Yan po ay nagmumula sa isang halaman na kung saan ang halamang ito, kasama ng mga rosas, nandoon yung tangkay na may mga tinik. So, paano ba ito tignan sa dalawang pamamaraan ng tao? Ang tingin ng negatibong tao o ng optimistic o rather pessimistic na tao, ang sabi niya ay, I complain because rose bushes have thorns. Nagrereklamo daw siya. Hindi siya nasisiyahan sa halaman ng rosas. Bakit? Dahil yun daw pong kanyang mga tangkay ay may mga tinik. Yung mga tangkay ng halaman ng rosas may mga tinik. Nang tinignan naman nung positive thinker, nung optimist na tao, sabi niya, I rejoice because thorn bushes have roses. Nagagalak daw siya doon sa halaman ng rosas dahil ang kanyang mga tangkay na may tinik ay may kasamang mga rosas. Ganun po mag-isip ang isang taong positibo sa pag-iisip. Ganun po ba tayo, kapatid? Ganun ka ba, kapatid? Ganun din ba ang iyong katabi? Okay, tanong mo. Yung bang katabi mo ay positive thinker o negative thinker? Baka kaya walang nangyayari sa buhay mo, kaya ka nawawalan ng pag-asa, napapalibutan ka ng mga taong punong-puno po ng negatibong enerhiya, punong-puno ng mga negatibong pag-iisip. No, hindi po dapat ganun. Surround yourself with positive people para po mas maging maalwan, mas maigaya po, kaigaya ang ating pong pananaw sa buhay. Minsan, ay meron pong kung ating pong papag-aralan, ay meron pong ikang sumuri sa pagkatao ni Pablo bilang isang mananampalataya, ay siya po ay nagsabi na si Pablo nga ay isang positive thinker. Tingnan po natin kung paano po naging positibo ang pananaw ni Pablo, kung paano po siya positibong mag-isip. Paul, as a positive thinker, tatlong bagay po ang ating pag-aaralan. Okay? Una po, mula doon sa talatang 11 sa ating pong teksto, babasahin ko po muli. Sabi ito, hindi siya nagkasalita ako dala ng pangailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Okay? So ano po ba yung magandang katangian ni Pablo bilang isang positibong mag-isip na tao? Paul as a positive thinker. First, Paul as a positive thinker was knowledgeable. Si Pablo po bilang isang positibo kung mag-isip ay maalam. Okay? Knowledgeable. Alam niya ang bawat sitwasyon, alam niya kung saan niya ilalagay ang kanyang sarili, alam niya kung paano siya mag-iisip, alam niya kung paano siya kikilos, alam niya kung paano tanggapin ang mga bagay-bagay o pangyayari sa buhay niya. Dapat ganoon din po tayo mga kapatid sa ating kasalukuyang panahon, sa mga takbo ng pangyayari. Bago pa matapos itong ating ECQ, dinaraw tayo ng kauna-unahang bagyo sa taong ito, si Ambo. At sa bagay sa isang banda, lumamig. No?
So, kinabukasan, pagkatapos po noon, yung huling araw, 15, ay nagsimula po ang pagkapasailan sa atin ng General Community Quarantine. So, handa na po ba tayong tanggapin ito? At maalam po ba tayo kung paano po tayo dapat na gumalaw, kumilos sa kalagayang ito? Kagaya po ni Pablo, nang sabi niya ay natutuhan niya raw na masiyahan sa anumang kalagayang kanyang kinaroonan. Dapat gayon din tayo mga kapatid. Hindi yung puro tayo angal, puro tayo reklamo. Kasi mga taong nasasaklawan ng kanilang kalayaan, napipigilan sa kung anong kanilang gawin, maaring ma-prone yan sa pagiging reklamador. Okay? Imbis na tayo magreklamo, let us imitate Paul. As a positive thinker, he was knowledgeable. Paano po ba ibig sabihin nun? Si Pablo bilang isang positive thinker, ay ganito po ang kanyang pananaw. Being positive doesn't mean ignoring the negative. Okay? Yun daw pong pagiging positibo ang pananaw ni Pablo, ang kanyang pag-iisip, hindi po nangangahulugan na binabaliwala niya yung mga negatibong pangyayari. Bahagi po ng buhay yan yung mga positibo at mga negatibong bagay. Ganyan ang buhay. Kung may negatibo, may positibo. Ngayon, bilang mag-iisip daw po tayo ng positibo, hindi natin pwedeng ignorin yung pong mga negatibo. Andiyan po yan Kundi sa kanyang pananaw ay ganito. Being positive means overcoming the negative. Okay? Ang pagiging positibo raw po sa buhay ay nangangahulugan ng pagdaig sa mga negatibo. Hindi natin ini-ignore, kundi ito po ay ating napapagtagumpayan. Okay? O ika nga, pwede po naman natin i-convert po ito. Mula sa negatibo, ilang mga positibong mag-isip, pwede po natin gawing positibo ang ilang mga negatibong bagay. Be a catalyst. Be a transformer. May mga tao pong ganun. Nagagawa nilang mabuti yung mga bagay na sa pananaw ng iba ay hindi maganda. Okay? So, ganun po si Pablo. Hindi niya ini-ignore yung mga negatibo. Tinatanggap niya at pinapagtagumpayan niya ito. Ito pong isang halimbawa sa atin. May mga bagay na hindi maganda sa buhay natin, makakasama, pero pwede palang maging pakinabang. Gaya po ng mga basura. Alam niyo po bang mayroong isang planta sa bandang Payatas o Quezon City na yung basura ay nako-convert niya. Patapon ng basura, mabaho, at talagang basura, wala nang silbi. Pero nagagawa po itong maging fuel, panluto. Nagagawa rin po itong pwedeng maging compost, di ba? Yung ibang mga basura. Kaya nga, yung mga negatibong bagay, pwede natin yung pong tanawin, tanggapin, at i-convert at mapagtagumpayan para maging mga positibong bagay. Ang mga takbo po ng pangyayari ngayon sa buhay natin, ang pagkakaroon under po natin sa quarantine, gamitin po natin sa positibong pamamaraan. I-maximize po natin ang mapanahon na tayo po ay naka-quarantine, ECQ man o General Quarantine man. Pangalawa po, ang pananaw pa ni Pablo ay ganito. Bilang knowledgeable, si Pablo at isang taong positive thinker, sabi ay ganito, positive thinking isn't about expecting the best to happen every time, but accepting that whatever happens is the best for the moment. Ganun po ang kisipan ni Pablo. Yun daw po ang pag-iisip ng positibo ay hindi po nangangahulugan o hindi daw po ito tungkol sa pag-asa o sa inaasahan natin na ang pinakamainam na bagay ang mangyayari sa lahat ng pagkakataon. Kundi, ito daw po ay pagtanggap kung ano man daw po ang mga nangyayari o mangyari at pagtanggap natin na ito po ang pinakamainam para po sa kasalukuyang pagkakataon. Sa ating pong pagkakasip mula sa ECQ patungo sa GCQ, marahil ito na po ang pinaka-the best. So tanggapin po natin. Hindi po tayo para umangal, magreklamo, ba't hindi pa totally nilift ang quarantine. Alam po ng ating pamahalaan yan. At alam din po siyempre ng ating Panginoon Diyos yan.
So, let us accept whatever happens. And by accepting it, we presume it is the best for the moment. Ito po ang panggan natin. Minsan po ay nasabi ni Albert Einstein, isang taong napakataas ng IQ. Yeah? Siya po yung inventor o siya po yung author ng tinatawag na Theory of Relativity. Okay? Minsan ay nasabi niya sa pagiging positive thinker. No? Ito ay ganito. I'd rather be an optimist and a fool than a pessimist and right. Ano po kayang ibig sabihin dito ni Albert Einstein? Sabi niya, mas gugustuhin niya pa raw na maging positibong mag-isip at mabilang na mangmang. Kasi minsan yung mga positibong mag-isip ang pananaw ng iba sa pagiging positibo ay pagiging mangmang. Kaysa raw, maging negatibo kung mag-isip. No? Mas gusto niya raw yung positibo mag-isip at may tuloy na mangmang, kaysa raw maging negatibo kung mag-isip at matuwid sa ganang kanyang sarili. Ganyan po yung mga Pariseo, mga pesimista, mga negative thinker, but they are righteous according to themselves. So mas gugustuhin daw pa raw po ni Albert Einstein na maging positibong mag-isip at may turing na mangmang ng mga negative thinker, kaysa daw po maging negatibo siyang mag-isip at matuwid sa kanyang sarili. May sense, ano po? Ito pong sinabi ni Albert Einstein. So, bilang halimbawa sa atin, si Pablo po bilang positibo kung mag-isip, he was knowledgeable. Alam niya kung paano po, natutuhan niya kung paano raw po siya masiyahan sa anumang kalagayan niya. Anong kalagayan niyang kinaroroonan ayon po sa talatang 11. Pangalawa po, na katangian po ni Pablo bilang isang positive thinker, Paul, as a positive thinker, was flexible. Una, he was knowledgeable. Pangalawa, he was flexible. Ayon po sa talatang 12, ito po ang kanyang naisulat. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay ay sa lahat ng bagay sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim na sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Pinapakita po ito ni Apostol Pablo kung paano po siya naging flexible o mapag-akma. Alam niya po iakma ang kanyang sarili sa bawat sitwasyon sa anumang kanyang kalalagayan. Marunong daw po siyang magpakababa, marunong din naman siyang magpakasagana. Marunong din naman daw po siyang sa lahat ng bagay, natutunan niya raw po kung paano ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman. Naranasan po ni Pablo lahat yan. Yung magutom, yung mabusog, yung maging sagana, yung maging salak. Ibang pa doon, ay iba pang mga sari-saring paghihirap. Nasubukan niya rin maging malaya at nasubukan niya rin maging preso o makulong. Diba? Kaya nga sa isang banda po, masapa tayo kay Pablo. Si Pablo po, nakulong din. Kagaya ni Apostol Pedro at iba pang mga tagapangaral, iba pang mga mangaral, iba pang mga apostol. Dahil sa kanila pong pangaral sa ita ng Diyos, sila po ikinulong at pinahirapan. Yung iba nga po ay nagkandamatay. Ganoon din si Pablo. Sa kanyang pangangaral, siya po ay nakulong. Diba, yung ilang niyang mga sulat, yung mga Pauline epistles, ay naisulat niya samantalang siya ay nakakulong. O kaya naka-house arrest. Kaya huwag niyong isipin tayo lang po ang nakaranas ng home quarantine o stay at home. Si Pablo rin po na stay at home, na house arrest. Kung paano rin po ang ating pambansang bayani. Diba? Siya rin po ay nakulong. He was exiled in Dapitan at sa iba pang lugar. Kaya, huwag po tayong malungkot. Huwag natin isumpa ito pong ating dinaranas. Hindi lang tayo po nakakaranas po ito. Mas mahirap po yung talagang literal na ikaw po ay makulong. At kaya ka marahil makukulong dahil sa talagang may nagawa kang kasalanan. Ngayon tayo, wala naman tayo nagawang kasalanan. Pero mas mabuti na yung makulong tayo sa ating sariling tahanan. Para na rin po sa ating ikabubuti. Ngayon, si Pablo nga po ay
bilang sa nga pong positibong tao, positibo siyang kumag-isip. Siya po ay isang flexible. Marunong siyang iakma ang kanyang sarili sa bawat pagkakataon. Sa panahon ng taghirap, ng kagutuman, sa panahon ng kasaganahan, sa panahon daw po na siya ay nakakulong o malaya. Okay? So he was so flexible. Ang kaisipan po kasi ni Pablo ganito, I am too blessed to be stressed. And so, must we. Okay? Paul was too blessed to be stressed. And so are we. Si Pablo daw po, tinutuloy niya ang kanyang sarili na masyado daw po siyang pinagpala ng Diyos. Masyado po siyang na-bless sa pagtawag sa kanya ng Diyos, sa pagkatiwala sa kanya ng Diyos ng isang noble na task na ipangaral ng Ebanghelyo. Biro nyo, dating manguusig sa mga Kristiyano, dating pumapatay ng mga Kristiyano, ngayon naging kakampi siya at siya pang pasimuno sa pangangaral ng salita ng Diyos. Napakagandang pagkakataon po ang ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. Kaya nga, tinutuloy niya ang kanyang sarili na too blessed. At dahil nga daw po siya ay too blessed, sa anumang pangyayari, he was too blessed to be stressed. Ba't po siya magpapastress sa anumang pangyayari? Ay meron siyang kaligtasan na hindi po mapapantayan ng anumang bagay, hindi po mabibili ng pera. Meron po siyang putong ng buhay na nakalaan sa kanya na hindi po kaya ibigay ng mundong ito. Gayon din po tayo dapat. Sabihin natin sa ating mga sarili, bilang mga positive thinker, I am too blessed to be stressed. Dala ng ECQ na yan, dala ng GCQ na yan, dala ng hindi tayo makapunta sa church, makapagkatipon. Tayo po, sa kabila ng mga pangyari, higit tayong pinagpala ng ating Panginoon Diyos. Ganun po si Pablo sa kanyang pagiging flexible. Pangalawa pa, sabi pa para kay Pablo, ay ganito, positivity will block the negative thoughts that overwhelm you during the tough times. Stay positive and you will achieve more than what you set yourself for. Ano po ibig sabihin nito? Yung pagiging positibo raw po ay ang siyang hahadlang sa mga negatibong pag-iisip na siyang maaaring nakapaligid sa atin o siyang ikangang sumasagana sa atin ng mga negative thoughts sa panahon ng ating pong kahirapan. Di ba? Kapag tayo po'y nagdurusa, naghihirap, dala ng bagyo, dala ng taghirap, tagutom, dala ng quarantine. Andiyan po lahat yan, magkasama-sama lahat yan. At ito nga po sa panahon po ng kahirapan. Pero yun daw pong pagiging positibo ang siyang haharang sa mga negatibong pag-iisip upang tayo po ay hindi ma-depress at mawalan ng pag-asa at umangal magreklamo sa ating pamahalaan. Ang mga positibong tao po hindi po pala angal yan. Marunong silang masiyahan, marunong silang umunawa, marunong silang magbigay. So sabi dito, sabi pa, ay manatili daw po tayong positibo sa buhay. At atin daw pong matamo ang higit pa sa kung ano po yung nakalaan sa atin. At sa ating pong pagiging positibo, bahagi po natin pagiging positibo, ugaliin po natin itong isang napagandang katangian, yung pagiging palangiti. May nakangiti ba yung katabi mo? Pakitignan mo nga kapatid, sabihin mo, hindi siya nakangiti. Smile naman dyan. Tayo mga Kristiyano, dapat ay palangiti. Dahil ang buhay Kristiyano ay, sabi ng ating awit, masayang tunay. Ang mga taong positive thinker, madalas silang ngumiti. Alam nyo ba? Bakit? Smile. Why? Because it makes you attractive. Sabi mo sa tabi mo, ngumiti ka at mas magiging kaakit-akit ka. O kaingga-inganyo ka, kahali-halina ka, mas magiging maganda ka. It changes your mood. Binabago rin ito ang ating mood. Yung kung wala tayong gana, kung tayo malungkot, kung tayo ay para bang pinagsakloban ng lupa at ng langit, kapag tayo po yung ngimiti, nababago daw po yung ating mood. It relieves stress. Inalis daw po nito yung mga stress sa buhayin natin kapag tayo po ay palangiti. Alam po niyo, doon po natin makikita yung pinakamagandang itsura ng tao kapag siya ay nakangiti. Okay? Yung pinakamaganda mong aura, yung pinakapogi mo ng picture, kumbaga sa yung pinakamaganda mo ng picture, ay makikita mo kapag ikaw ay nakangiti. Na
isang dako naman, yung pinakapangit mong itsura, makikita mo naman pag ikaw ay nakasibangot. Subukan mo. Subukan mo, mamaya mag-selfie ka, kapatid. Makikita mo yung pagkakaiba. It relieves stress, it changes our mood, and lastly, it helps you stay positive. Kapag ikaw daw po ay panangiti, tutulungan ka nitong maging manatiling positibo. Ang pangiti po ay nakakahawa. Diba? Ang pagiti po ay nakapagbigay ng pag-asa. Ang mga tao pong mga positibo kung mag-isip, sa kabila po ng hirap ng buhay, no? Sa kabila po ng hindi naman tayo na exempt sa paghihirap, no? Bilang mga Kristiyano. Tayo po yung naghihirap din, pero alam nating tanggapin. Nakakuha pa nating ngumiti dahil positibo po ang ating aura, positibo po ang ating pananaw sa buhay. Ganun po si Pablo. Okay? Bagamat sabi nga siya po isang taong seryoso. Kaya nga hindi na po siya nakapag-asawa. Kaya nga sa paglalarawan po, siya po ay halos mapapanot na yung noo, sa mga kalbo na. Pero dahil nga positibo si Pablo, positive thinker siya, nakukuha niyang ngumiti. Wala man tayo makitang larawan niya, pero for sure, being a positive thinker, he smiles. So, mga kapatid, ugaliin po natin tayo ay maging palangiti. Yan ang pinaka-the best nating projection kapag tayo po ay nagpa-picture. Okay? So, first, Paul was knowledgeable, being a positive thinker. Pangalawa, Paul was flexible. And lastly, mga kapatid, sa talatang 13, ito po yung pinakakilalang talata na sa mga ito na madalas po nakakote sa panulat po ni Apostol Pablo. Sabi niya sa English, I can do all things to Christ who strengtheneth me. Sa Tagalog, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Lahat daw ng bagay, para siyang si Superman, no? Lahat daw ng bagay ay magagawa niya. Wala siyang anumang hindi magagawa. So Paul, being a positive thinker, Paul was able. First, Paul was knowledgeable. Secondly, Paul was flexible. Thirdly, Paul was able. He was an able man. Hindi po siya impotente. Ano man ang sitwasyon niya, hindi po siya napigilan. Meron pa rin po siyang nagawa, maski na siya po ay hinuli, pinulong. Patuloy po rin po siyang nakapangaral. Patuloy pa rin niya pong pinalawig ang kaharian ng Diyos. Nasa kulungan man, sumusulat pa rin po siya. Kaya sabi nga ng isang manulat, pen is mightier than sword. Diba? So, ganun po, ginamit po ni Pablo ang kanyang kakayahang magsulat para po may pangaral pa rin ng salita ng Diyos. Because he believes he is able to do anything. Sa pamagitan daw po nung nagpapalakas kanya, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kasi alam niya, meron siyang padrino, merong nasa likod niya, merong nasa sahig niya, merong siyang kasakasama, at yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nasabi niya, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Paul might be saying, maaaring ito po ang nasabi ni Pablo, dahil sa kanyang pagiging positive thinker, at siya po ay isang able man. Maaaring nasabi niya ito sa English, paraphrase ko ito. Paul might be saying, I'm too positive to be doubtful. I'm too optimistic to be fearful. And I'm too determined to be defeated. Ang ganda po kung ating pong gagawing isa sa pamuhay. Ito po sinabi ni Apostol Pablo. Siya raw po ay masyadong positibo para po mag-alinlangan. Pangalawa, siya rin daw po ay masyadong positibo kung mag-isip para po matakot. Madaig ng takot. Kasi nga positive siya mag-isip. At siya raw po ay masyadong determinado para matalo ng anumang sirkumstansya o pagkakataon sa buhay niya. Kaya nga bago po mamatay si Pablo, di ba, ano nasabi niya? Mula ngayon, natapos na niya ang kanyang takbuhin, mula ngayon ay nakalaan daw sa kanya ang putong ng buhay. He was so very confident to say that. Kaya alam niya malapit na siyang mamatay, natapos niya ang kanyang takbuhin, at napaka-confident siya na nasabi niya, mula ngayon daw ay nakalaan sa kanya ang nakalaang korona ng buhay sa kanya. Dahil siya ay isang taong positibo kung mag-isip, siya raw po ay masyadong positibo para mag-alinlangan, siya rin daw po ay masyadong positibo kung mag-isip para matakot sa anumang pagkakataon,
siya rin daw po ay masyadong determinado para matalo nino man o ng anumang pagkakataon. Habol pa, para kay Pablo marahil nasabi, ay angkop itong bagay na ito. Positive thinking sees the invisible, feels the intangible, and can achieve the impossible. Diba? Totoo po yan kay Pablo. Bilang positive thinker, yung daw pong mga positibo kong mag-isip, ay nakikita nila yung mga hindi nakikita ng iba. They can see the invisible. Pangalawa, nararamdaman daw po nila yung mga intangible, yung mga hindi nahahawakan. Yung mga abstract, yung mga para sa mga walang pakiramdam, hindi nila maramdaman. Nararamdaman daw po ito ang mga positive thinker. At kaya daw pong matamo, kaya daw pong magawa ng isang positive thinker yung mga imposibleng bagay. Kaya nga sabi ni Pablo, I can do all things through Christ which strengthens me. Kung ikaw po isang positive thinker, para kang si Superman. Kaya mong gawin ang lahat ng bagay, siyempre sa kapangyarihan ng Diyos. It is not by might, nor by power, but by the Spirit of our Lord. So mga kapatid, be optimistic. Be optimistic. Be a positive thinker. Kagaya ni Pablo, maging knowledgeable po tayo, maging flexible po tayo, at maging able po tayo. Tandaan po natin, meron pong isang nangako sa atin, I will never leave you nor forsake you. Sabi niya pa, sa bandang huli ng dakilang komisyon, and lo, I am with you always. Hindi niya raw po tayo pababayaan, hindi niya raw po tayo iiwan kailanman, at siya raw po ay laging sa atin hanggang sa kahuli-hulihang hangganan pa. So paano po tayong mag-isipan ng mga negatibo? Paano po tayo mawawalan ng pag-asa? Ito po yung ating dinadanas. Hindi, malayo pa doon sa dinanas ng mga ninuno natin ng World War II. Diba? Quarantine lang po ito. Kapagtagumpay natin 2 buwan, congratulations mga kapatid, pero magkikis pa rin po tayo. Silang panahon pa sa patuloy po natin paglaban sa COVID-19 under General Community Quarantine. So always think of thoughts that are positive and productive, mga kapatid. Parati daw po tayong mag-isip ng mga kaisipang positibo at mga produktibo. At gayon din po, tandaan po natin, yun daw pong law of attraction. Sabi daw po sa law of attraction, ganito, for the law of attraction possesses your key to either endless misery and woe or to an abundance you never knew would be achievable. Okay? Sa batas daw po ng pag-iinganyo o ng attraction, the law of attraction, ito raw po ay nagkataglay ng susi na maaaring magdala sa iyo patungo sa walang hanggang kahirapan at pagdurusa o patungo daw po sa kasaganaan na hindi mo nalaman pa noon pa man na pwede mong matamo o ma-attain. So, continue to be positive, ano man ang takbo po ng pangyayari, bilang mga mananampalataya, bilang mga anak po ng Diyos. Let us all be positive thinkers. Think positive. Tandaan po natin, ang ating Panginoon at ang ating tagapagligtas. Saan po ba siya napako? Saan po ba siya namatay? Upang mawala lahat ng kawalan ng pag-asa, lahat ng mga negative things. Diba? Bago po mag-flat, bago po mag-totally flat, yung tibok ng puso ng ating Panginoon, saan po ba siya nandoon? Siya po ay naipako sa isang 2 kahoy na isa ay naka-vertical, ang isa ay horizontal. So, pag pinagsama mo yan, dalawang yan, ano pong lumalabas dyan? Ano sign? Positive sign. Our Savior was victorious. He came victorious from death by means of the cross. And that cross is the sign of positivity. Iwanan ko pa rin po sa inyo ang isang acronym na ito. Ang acronym na HOPE. H-O-P-E. Ano pong ibig sabihin niya? Have only positive, expect
expectations. Okay? Wag na po muna natin intindihin yung mga negatibo. Magkaroon lamang daw po tayo ng puro pananaw na positibong inaasahan o pag-asa. Mga makasama at mga kapatid, mga magulang, nawa maging mga tao tayo ng mga positibong pag-iisip. Gamitin natin ang positibong pag-iisip para po sa ating sitwasyon sa kalukuyan, sa ating paglaban at pag-iwas sa COVID virus, sa ating pong pagtitiis na hindi po tayo magkatipon, gayon pa man, hindi po kayang totally hadlangan ng COVID-19 ang ating pong pananampalataya sa Diyos, ang ating sama-samang pagsamba sa pamamagitan ng social media, at hindi ang ating pong patuloy na pagbabasa, pag-aaral ng Kanyang salita, at maging ating panalangin at tapat na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Pagpalain po tayo natin, Panginoon Diyos. Samahan po ninyo ako bilang pagkatapos sa ating sama-samang pananalangin. O dakila namin Diyos na mapagpala ka at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat po at binigyan nyo kami ng isang taong bilang halimbawa ng mensahe, Panginoon, na nais mo pong ipabatid sa amin upang kami po ay maging positibo sa pananaw at sa pag-iisip. Ang taong ito ay ang inyong lingkod na si Pablo, a man of faith. Napakabuti mo, Panginoong lingkod. Being a positive thinker, he was a knowledgeable man. He was a flexible man. And he was an able man. Ginawa, Panginoon, ang gayahin namin kay Pablo. Dahil minsan din ay nasabi niya, tularan ninyo ako kung paano ko tinularan si Kristo. Imitate me as I imitate Christ. Nasabi niya po sa unang Korinto 11. Tularan namin, Panginoon, ang kanyang line of thinking. Ang kanyang pagiging positibong mag-isip. Anumang sitwasyon, Panginoon, anumang pagkakataon po sa buhay namin, mabalik man kami kung kinakailangan sa ECQ. Ma-extend man, Panginoon, ang aming pag-stay at home. Maging positibo pa rin, Panginoon, ang aming pananaw at pagtanggap sa bawat pangyayari. Huwag kaming mawalan, Panginoon, kailanman ng pag-asa dahil hindi kayo mawawala sa amin. Kayo po'y parating na sa amin. At kayo nagsabi, hindi nyo kami iiwan ni pababayaan man. Kayo po'y sa amin parati hanggang sa huling hangganan ng lupa. Huwag ginawa namin, Panginoon, kayong iwanan. Manatili kami, Panginoon, sa inyong piling. Manatili kami nagkatapat, naglilingkod Ama sa inyo. May COVID man o wala, hindi po titigil ang aming pagiging Kristiyano. Hindi po titigil ang aming ministeryo. Hindi po titigil ang aming pong pananampalataya sa inyong mga pangako, sa inyong mga salita, sa inyong mga aral. Pagpalain, Panginoon, kami mga anak mo. Patuloy niyo po kami ingatan, ilayo sa anumang kapahamakan at sa anumang karamdaman, hindi lamang po sa COVID-19. Naway patuloy po kaming maligtas sa pagkahawa, Panginoon, sa virus na ito. Sa pagpunta namin sa GCQ, huwag namin kaligtaan, Panginoon, ang ibayo pa rin pag-iingat, ang pagsunod pa rin, Panginoon, sa tunay ng batas, ang pagsuot po ng mask, o ng PPE kung kinakailangan, ang parati po paghugas ng kamay, ang pag-iwas, Panginoon, sa pagkukumpul-kumpul, ang pagkakaroon po ng social distancing. Nawa, Panginoon, sa lahat ng ito, patuloy po kami matuto sa buhay. Pulutin namin, Panginoon, ang mga mabubuti. Takloy namin ang masama. Alam namin na ang mapangyaring ito ay pawang para po sa aming ikabubuti at para masubok niyo kami, Panginoon, kung hanggang saan kami mananampalataya at maglilingkod, Ama, sa inyo. Maraming po salamat, Panginoon, sa inyong mga salita, sa inyong mensahe. Thank you for being a positive God. Thank you for Paul being a positive man. Maraming salamat. Ito po aming samang dalangin sa inyo sa pinakamakapangyarihang pangalan po ni Jesus. Amen. God bless po, mga kapatid.